Yan, bali good morning po. Dito na naman tayo sa property na pinabibinta po sa atin na 6.8 hectares na tabing-tabi po ng Barangay Road, no. Dito po sa property ito na 6.8 hectares ay ito na po yung Barangay Road po natin. Meron po tayo dito parang naging frontage po na nasa 150 meters frontage po. So bali ito po yung pinakaloob po ng property. Ito na po yung property na pinabibinta sa atin na 6.8 hectares na TCT title po, ano. Bali ito pong property na to ay may kasama po tayong bahay na pinabibinta po sa atin ni seller na property. Bali papasukin ko na po yung property. So kagandahan po nito, yan po mga karatig na yan. So yan po ay mga nabili na, farm na rin po yan. Ito po property ito ay may sako po ito na fish pond. Ang kagandahan po nitong property na to, ito po ay napakaraming nilalamang fruit bearing tree, manggang kalabaw, nasa 80 ka puno, langka, abukado, suha, rambutan. Andito na po sa loob ng ating property. Bali sa description ko na lang po ilalagay yung mga bilang po ng mga nilalaman ito na mga fruit bearing tree. Ang kagandahan po dito sa property ito ay meron po tayo dito mga saging na bangalan. Yan, ito na po yung pinakaloob po ng property niya. So kagandahan po nito 100% flat. At dito po ay kasama na itong bahay na ito sa bintahan po. Ito pong bahay na ito ay bungalow po, ano. Tiles po ang loob ng bahay nito. May CR sa loob, then 2 kwarto, malaki ang sala. Yan. Ito po ay may CR sa labas, may CR sa loob, marami tayong fruit berry. Mapapansin naman po nyo, ito pinakang harapan po niya ay talagang linis na linis po at flat na flat. Yan po yung mga bagong tanim na dwarf. Yan po yung mga mabababa na yan. Yan po ay dwarf na nyug po, ano. Bali dun po sa karatig na yan ay may bakod na po. Yan, mapapansin po nyo doon sa may malinis na yun, may bakod na po yan. Hindi na po sakop ng property natin yan. Ito lang po na malinis na area ito ang nasakupan ng ating property. Dahil ang hangganan naman po dyan ay meron na bakod. So marami rin po tayo dyan kapitbahay po. Yung mga nakabili po ng farm na yan ay meron na po sila dyan mga tao na nakatira. Yan po, magagandang mga bahay na bungalow na rin po sa area na yan. Ito na po yung ating nasasakupan ng property na punong-puno po tayo ng fruit berry. Yan po yung bahay na kasama po sa bintahan po, ano. Yan. Ito po ay tiles po ang pinakaloob po ng bahay nito. Ang salamin po ng bahay nito ay sliding. So gawa po ito sa hardwood ang pagkabahay po niya, no. Bali kisame lang po ang wala nito. Then mapapansin naman po nyo ay napakaganda po ng bahay na ito. Bali tinalan po itong aayusin uli. Tiles po ito hanggang loob po sa kwarto. Tiles po ito, sliding po ang bintana. May kasarili tayong kontador yan. Gumagana pa po ang kontador niya. Ayan, oh. Mapapansin po nyo, nagana pa po ang kontador. Ayan, nailaw pa siya. Ang puste po ng kuryente na ito lang po sa ating tapat. So plat na plat po itong area na to. So mapapansin naman po nyo dito sa area na to. Dito na po yung marami pong manggang kalabaw na sinasakupan po ng ating property. Ayan, ito po yung mga manggang kalabaw. Ito na po ay kasama sa atin. Yan, mga ilang years na lang po yung manggang kalabaw na po yan ay marami po yan. Ito po ay nasa 80 ka puno daw po na manggang kalabaw. So plat na plat naman po itong area. Ang mga nyug naman po ay kalakasan pa mamunga. So bali pupuntahan ko po dun sa sinasakupan pa nito na fish pond. Yan po yung mga prutas. Bali sa description na lang po natin ilalagay yung mga bilang po ng ating mga nilalamang mga fruit bearing tree. Yan, mapapansin po nyo may mga suha po. Ayan, mga suha. Yan, papaya. Kagandahan po nitong property nito ay 100% flat land. Ano, po mga papaya sa area ng property na to ay napakagaganda po talaga. Dito po sa property to ay panalo-panalo po tayo pag ating itong inabil. Kasi ito po ay bayad po sa amilyar. Buhay po ang pinaka na pangalan sa title nito. Yan, dito po sa area na ito, yan po mapapansin nyo, yan po yung mga atis. Yan. Mga manggang kalabaw po, napakadami po. Ito ay siriguilas. So yan po yung mga manggang kalabaw po na mga bading daw po yan. Mga manggang kalabaw na yan. So ang karatig naman po nito ay may hangganan na po tayo. Meron na po siyang mga bakod. Ano po? Yan. Yan po kabila na yan. Yung part na may sukalawalang tanim pong yan. Yan po ay hindi na natin nasasakupan yan ng ating property na 6.8. Bali dito lang po tayo. Yan may bakod na yan. Yan na po yung ating boundaryhan. So dito po sa area na kinakatayon kong ito na po yung area po ng manggahan na mga tanim po na manggang kalabaw po, ano. Yan po yung mga manggang kalabaw. Then mapapansin po natin dito sa area na ito, yan po yun
street po yan ay puro manggang kalabaw po yan. Yan po yung nasasakupan pa po ng ating property. Bali yan nyuga na yan. Pupuntahan ko po yan nyuga na yan. Dito po ay napakarami po na fruit bearing saging po na bangalan. Ano po yung mga hybrid po na saging na mga pang atinda rin po natin sa SM. Yan. Ito po ay pwede po sa mga retired men dyan, sa mga buyer po natin naghahanap ng ganitong property na 100% plat, pasok ang sasakyan. Ito na po ang may offer namin sa inyo. So kasama po yung bahay na magandang yan, na bungalow pong yan. Yan po yung pinakang property niya. So bali pupuntahan ko naman po doon yung marami po na hardwood na mga kahuyan na Jimelina po ano. Pero pinakita ko lang po muna sa inyo dito sa pinakang bungad. So dito po yung ating punong-puno po ng maraming mangga. So makikita po natin ang aming contact number sa taas ng screen, ang ating WhatsApp and Viber, ang ating contact dyan ay pwede po ninyo itong i-avail. Dahil dito po talaga ay punong-puno po ito ng fruit berry at good for investment po tayo. Good for retirement dahil meron po tayong marami po tayong nilalaman na anyog dito. Na lang pong pagagandahin pa itong property to, dadagdagan na lang po natin ng mga panulid pang mga prutas, mga fruit berry. Yan po, mga kagandahan po dito talaga sa area na ito. Wala po tayong lalakarin dito na upland, puro flat po tayo sa area na to. Yan, ito na po yung pinakang reality ng kanyang pagkalupa. Ano po? Talagang 100% flat po. Yan po yung mga guyabano na mga ibang tanim. Then makikita po nyo talaga yung mga mangga po na yan. Halos po yan, mga nakikita nyo yan ay puro manggang kalabaw po yan. Yan po mga nakatanim na yan. Sa area na yan, puro manggang kalabaw po yan. Talaga napakaganda po. Meron din po ito napapansin ko dito, dragon fruit. So sa description na lang po ng video natin ito ilalagay yung pinakang nilalaman po at bilang po ng kanyang mga fruit berry po ano. Yan. Ito po yung mga papaya po niyang Americanong hybrid po ano. Talaga napakasipag po ng taga-abiyad niya dito sa property to. Yan. Bali ito po ay nililinis pa. Tinatabasan pa po ito ng damo. Yan. Ayan po yung mga mangga na sinasakupan niya. So bali pupuntahan ko po yun yung area po ng nyuga na yan. Yan po yung nadadalhan pa po ng ating property 6.8 na nasa 800 ka puno po na puno ng nyug. Yan dito naman po sa area na to, ang ating mapapansin, ito po yung mga rambutan, yung kalamansian po ano. Talaga po masasabi po natin itong area ng property na ito ay talaga napakarami po na itong produkto at marami po tayo dito ma-harvest. Yan po yung mga manggahan pa oh. Bali nasa 800 ka puno po itong manggang kalabaw na ito. Then ang mga kalamansi po niya dito ay napakarami pa rin po naman yan oh. Kalamansian. Ito napapansin ko rambutan pa po itong isang ito. Yan mga kalamansi po yan. Yan oh. Dito sa area na ito ay kalamansian. Yan ito na po yung kalamansian. Napakarami pong bunga ng langka dito. Ayan po may mga balot po na bunga ng langka. Yan po yung mga pahinugin po langka, malalaki po ang bunga niyan. Yung mapapansin po, talagang sa bunga po ng langka ay talaga napakarami po. Yan. Bali ipapakita ko po sa inyo, lalapitan po. Ayan oh. Yan mga bunga po, lalaki po ng mga bunga ng langka. Yan nakasako po nga, halos mapuno na po yung sako ng 25 kilo na laki ng langka. Ito po yung isang puno ng langka. Oh, napakarami pa rin po laman na bunga oh. So bali ito po bahay na ito ay kasama po ito. Meron po tayo ditong kuryente. Then ito po ay tiles. Ang loob po ng bahay na ito. Yan, kung inyo mapapansin po ay tiles po ito pinakang loob ng bahay na ito. Nakapadlock lang po. Yan. Marami po dito gamit sa loob ng bahay na ito kaya po ito ay nakapadlock. Meron po tayo source ng tubig dito. Deep well po. Nakabaon po dito sa bahay na ito. Kasama na po lahat ng nilalaman po ng bahay na ito sa bintahan po ano. May solar din po tayo. Kuryente. Andito na po. Meron din po tayo ditong CCTV sa bahay na to. Ayan po, mapapansin po nyo may CCTV pa po tayo. Kaya safe na safe po tayo dito sa area ng property na pinabibinta sa atin na 6.8. Bali pupuntahan ko naman po dito yung pinakang fish pan. Saka yung marami po nating nyuga na farm. Ayan, bali dito na po ako dumaan sa pinakang labas po ng property. Yan po mapapansin nyo may bakod na yan. Doon po ako galing sa pinakang loob na yan. Dito na po sa pinakang frontage ng Barangay Road po tayo dumaan. Bali pupuntahan ko naman po doon yung pinakang marami po niya sinasakupang mga nyug na nilalaman po nito, itong property na ito. Bali si kuya na po yung guide namin. Siya po yung nagtuturo na nitong pinakang boundaryhan po at ito po yung sinasabi ko sa inyo na frontage.
So dito po yung nasa 150 meters frontage po tayo, no. Ito po ay masukal din sa may area na to. Pero kung mapapansin naman po nyo yung pinakaloob, yan po yung pinanggalingan ko kanina. Malinis na malinis po yan. Yan po yung maraming nilalaman pong manggang kalabaw. Bali sa description na lang po ng video natin, sa baba ng video natin ilalagay yung pinakang pollinators po niya, no. So dito po sa loob ng property natin dumaan yung pinakang kuryente. Yan na po yun, diyan. Then pupuntahan ko na po dito yung nasasakupan niyang na tawag ito na maraming nilalamang pang nyug. Ito na po yung barangay road niya, no. Kaya kagandahan po natin, dikit na dikit po tayo sa barangay road, then may frontage. Yan, dito na po. Ito po yung sinasakupan. Yan. So bali dito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na nadadalhan po na marami po niyang nilalaman na nyug. So doon po yung bahay, yung po may area na yun, yan po yung bahay na nasasakupan po niya, no. Ito na po yung pinakang farm niya na nyugan po na area. So bali papunta na po tayo doon sa pinakang sakop niya na fish pan na nasa 2 hektarya po, ano. Kagandahan po nito ay talagang dito po sa ating property na to, dito po dumaan yung pinakang linya po talaga ng ating poste ng kuryente. Kaya kahit po tayo magpabahay dito ay ito na po yun ating pinakang property po. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, marami po tayong hardwood na jimili ng malalaking puno. Ito na rin po yun. Nadadala pa po ito natin ng property. Ito po ay 100% flat land ang area po ng ating property na pinabibinta po sa atin na 6.8. So kagandahan po talaga nito, ha. Pinakikita ko na po sa inyo yung pinakang reality po niya na talagang flat na flat po ang area at marami pong nilalamang produkto ng nyug. At nandito na rin po ang ating kuryente mismo sa ating property dumaan. So mayroon po tayo dito magiging frontage nasa 150 meters frontage po, ano. So mapapansin po nyo, ang nyug ay kalakasan pa lang bumunga at hindi pa po gasinong matataas. Yan. Yan po yun. So bali pupuntahan ko po yung pinakang area po doon sa may part doon ng fish pan. Papasilip ko na po sa inyo. So napakamura po nito na property to. Ito po ay pinabibinta po sa atin ni seller ng 6.5M lang po, ano. Sa 6.5M na po ay nakanito na po si seller kasi naman po talaga napakaganda naman po talaga ng kanyang property. 100% flat, may kuryente, may bahay kasama, may fish pan, puno ng tanim ang kanyang productive po ang kanyang pagkalupa. Marami po siyang fruit bearing mga manggang kalabaw. So murang-mura pa rin po ng presyo na to na pinabibinta po sa atin ni seller ng 6.5M, ano po. So ito po ang laki po nitong property na ito ay 6.8 has. So ang presyo ni seller ay 6.5M. Nakanito po, ano. So hindi naman po tayo dito maiinip dahil marami po tayo ditong karatig na bahayan at meron po tayong farm nakatabi po sa area ng ating property na pinabibintang to. So kagandahan po nito, ito na po yung pinakang loob po ng kanyang property. So inyo mapapansin po talagang punong-puno po siya. Niikot ko na po halos lahat itong 6.8 po, ano. Papansin po natin talagang ito po ay punong-puno at kalakasan pa po mamunga ng nyug. Yan inyo mapapansin po. Ito po ang area na to ay flat na flat po na area. Then napakarami po nating hardwood na mga Gimilina. So punong-puno po ito ng produkto. Ito pong ating nilalakaran na to. So flat na flat, lilinisin lang po natin dito yung mga damo-damong yan. Makikita na po natin yung kagandahan po ng property. So dito naman po ay Carabao grass ang pagkadamo niya. So pag inalis po natin yung mga damo-damong yan, so halos ganito na po ang ating dadaanan. 100% pong Carabao grass na. Yan. Ito na po yung pinakang ating property. So napakaganda po at napakarami po nitong nilalaman pang bilang ng nyug. So bali makikita naman po nyo sa taas ng ating screen dyan ang ating contact number. Pwede na po ninyo i-avail yan. So kagandahan po nito sa mga bibili nito, meron na po tayong bahay na titirhan, meron na po tayong kuryente na nadadalhan po, ano. Yan. Bali pupuntahan ko na po dito yung marami po nating hardwood na nilalaman na mahuga, Gimilina. Yan, ito po ay flat na flat po ang area na to, ha. Dala pa ito. Mga sagingan na to. Ito mga mabababang nyug na to, mga hardwood na po na makikita natin sa kapaligiran natin yan. Ay nasasakupan po ng ating property yan. Lahat po yan ay nasasakupan natin. Medyo mataas lang po ang damo dito. So titingnan ko naman po dito yung pinakang fish pan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, marami po na hardwood na malalaki pong Gimilina. So yan po malalaking Gimilina na yan.
Yan po ay nadadalhan pa ng ating property, ano, saka itong mabababang mga bagong tanim pong nyug na to. Kasama pa po yan ng ating property. So meron pa ako napapansin dito mga fruit berry, mga saging. So kasama pa po yan, ano, ng ating 6.8 hectares. Yan po mga sinasabi ko sa inyo, mga Gymnelina na malalaking puno po. Pwede na po ulit tayo magpagawa dito ng bahay kung gugustuhin po natin, at talagang mga hardwood po na kahoy na andito na po sa ating property. Hindi na po tayo bibili ng kahoy. So dadagdagan pa nga po natin itong kahoy na to para maging maganda po ang ating farm na 6.8. Yan, ito po sinasabi ko sa inyo, area po ng kahuyan niya na Gymnelinahan. Yan po, mapapansin po nyo, napakalalaking puno po ng Gymnelinang yan. So bali malaki pa po siya sa nyug. Ito po, ito may puno ito, saka isang yung nyug po. Pero tingnan po nyo yung mga puno ng Gymnelina ay malalaki po yan. Malayo lang po ang pinipistuhan ko, kaya hindi na po natin kasi nung napapansin niyang kalakihan po ng mga puno. Pero pag nilapitan po natin yan, malalaki pong puno yan. Dito na po yung area ng may pispa niya na nadadalhan na po. Dito merong mangga, suha, may puno ng nara. Ito pa po ay nadadalhan pa po ng ating property yan. Yan po yung Gymnelinahan. Yan, area na yan. Yan po yung marami po tayong sinasakupan Gymnelina. Yan, dito po sa area to ay dalsako pa po ito. Dito po yung dating pinagbahayan po ng sealer. Kalapit po tayo dito sa tubig, sa ilog po na malaki, no. Bali ang ilog po dito malaki. Yung fish pa na po. Yan, avocado. May puno tayo ng avocado, guyaba, no. Yan, sako pa po ito. Area ng property na punong-puno po ng tanim na ito. Nanyug pa, no. Yan po yung nadadalhan pa ng ating 6.8. Talaga napakarami po at napaka-productive po ng lupang to. Yan, ito na po yun. Nasasakupan ng ating property na 6.8. Diyan na po yung pinakang fish pan. Yan po yung dating fish pan na na-develop na po yan. So bali ngayon po ay nagiba na lang po yung pinakang pilapil niyan. So dito na po yung ilog. Kung mapapansin po nyo, sa baba na yan, yan po tubig na yan. Yan na po yung ilog na malaki. Yan po ay nataib. So akin pong pupuntahan yung pinakang ilog. Yan. So bali ito na po yung sinasabi ko sa inyo na ilog. Ilog po na malaki, no. Dito po ay dinadaanan po ito ng bangka. Yan na po yung pinakang duungan po dati dito nila. Dito po yung dating bahay po nung sealers niyan. Diyan po sa may pisto ng mga kasamahan kong yan. Andiyan po yung lumang bahay nila na nagiba na. Then dito po dati nila iniiwan yung mga bangka nila sa area na to. So naipagbili na lang po nila yung bangka nila. Kaya wala na po dito ngayon bangka na naiiwan. So yung bali po yung fish pan dito ay pupuntahan po natin, at ito po i-develop na lang po uli, ano, panibagong fish pan po na ito. Bali 7 pitak po yung fish pan na yan. So sisilipin na po natin yung pinakang fish pan. Ito po yung pinakang dating bahay po nila. Dito pa po sila naninirahan. Ito na po yung pinakang start po ng fish pan. So medyo talagang masukal na po, ano. Ayan, mapapansin naman po ninyo. Ito po nga kinatayo natin ito. Ito po yung pinakang pilapil po. Pilapil po niya. So dito papasilip ko po. Medyo maputik lang. Pero pasilip ko po sa inyo yung pinakang fish pan. Yan. Ito na po yung nasasakupan niya na fish pan. Ano po? Bali yan, oh. Nalaki na lang po uli yung mga kahoy na bakawan niya. Yan po. Bali ito po yung dating fish pan. Pero ito po ay wala namang problema ang ating fish pan dito dahil ito po ay may pilapil pa. So i-develop na lang po uli natin to. Madali naman po yan tagkalin. Yan pinakang mga tawag nito, yung mga bakawan po na kahoy na yan. Yan, ito na po yun. Ito po yung pinakang area ng fish pan niya. Nasa 2 hektarya po ito na fish pan na sinasakupan. Yan po yung pinakang area po ng fish pan niya. So hindi lang po natin siya may ikot. Gawa ng nasa 1 taon lang po itong hindi na po naayos. So ganito na po, ang bilis po tumubo ng bakawan niya. So ito naman po yung pinakang ilog. Yung ilog po niya na malaki, ano. Ayan po. Ilog. Then hindi naman po siya naapaw dito ang tubig niya kahit lumaki po. Mag high tide po. Hindi po nalaki ang tubig niyan. So ito na po yung pinakang pilapil niya. Malapad naman po yung pinakang pilapil niya. Yan, yung mapapansin po. Ay malapad naman po yung pinakang pilapil niya. So meron din po tayong ayusin lang dyan yung prinsa po. Yung pinakang prinsa niya. So hindi ko lang po mapapasok na. Napakakapal na po ng damo sa parte na ito. Yan po. Mapapansin naman po niyo yung mga nakaharang dito. Mga kawakawayan yan po. May bakod siya dati. 1 year ago na po ito. Nung napuntahan namin itong fish pan na ito. Ito po ay nasarado na, hindi na po nila inoperate. So mapapansin naman po nyo yung mga bakod-bakod pa po sa gilid na yan, oh. Yan po yung pinakang pilapil po niya sa tabing ito. Nasa 2 hektarya po itong fish pan na to. Kaya po yung mga buyer namin dyan na naghahanap po ng fish pan na meron ng farm,
may bahay na, may kuryente, pasok ang sasakyan. Ito na po ang may offer namin sa inyo. I-develop na lang po uli natin ang fish pond. So nasa napakamurang halaga lang po nitong property na ito. Ito po ay title, TCT title, dahil meron po tayong sakop na farm. Ito po ay nadala ng ating property. Bali ito po ay title po sa mga buyer po diyan magtatanong kung sa anong title ng ating property na pinagbibintang fish pond. Ito po ay TCT title, pasok ang sasakyan, may kuryente. Ano pa pong hinahanap nyo sa mga buyer po namin diyan? Kumontak na po kayo. So ngayon po ay low tide, so ang tubig po ay bumababa na. Pero kanina po nung high tide po ay ito po ay may tubig. Puno po ito ng tubig. Marami pa daw po dito ang mga bagungon. Yan, mapapansin po nyo, marami po dito ang bagungon sa area ng property na to. So lilinisin lang po natin yan. Pwede na po natin uling hulugan ng sugpo, alimango yan. So sa mga buyer po namin dyan na ganito pong hanap na property, budgetan nyo na po ito. Dahil meron na po tayong napakagandang property na may offer sa inyo na 6.8 hectares, may bahay, kuryente, pasok sa sakyan. Ang presyo ay 6.5M po. Nakanito na po tayo sa presyo 6.5M. So sa mga buyer po namin dyan na gustong ganitong property, paki-avail na po ninyo agad ang property. Dahil ito po ay sigurado pagka-upload namin nito ay ang mga buyer po natin dyan ay sigurado po paunahan po mag-inquire dito sa ating farm na may palisdaan pong 7 pitak. So hindi ko lang po siya maikot gawa ng medyo maputik po yung pinakang area niya. So kapal na po ang damo. So hanggang dito lang po ako sa may bungad. So ang aayusin lang po natin dyan ay prensa. No, ulit ko. Ang ilog naman po ay talagang kalapit na kalapit lang po ng ating property na. So papakita ko ulit sa inyo. Ilog na malaki. Then fish pond. Ito na po. Yan. So ito nga po palang lugar na ito ay Barangay Bakong, Ilaya, Generalona, Quezon. Ano po? Bali dito na po yung pinakang sakop ng property na ito na mayroong farm lot. Then doon po sa pinuntahan ko kanina na yun, sa video pong pinakita ko sa inyo na yun po yung pinakang fish pond. At kagandahan po nito ay malapit po tayo dito sa tourist part, yung po mga resort, Tuhian Beach Resort po. Napakalapit na po natin dito sa mga dinarayo po dito ng mga tao na sikat po sa Katanawan, Quezon na mga dayuhin po ng mga resort. So kagandahan po nito ay malapit po tayo dyan itong property na ito. Yan, dito lang po yung area po ng Tuhian, sa may area niyan, kabila ng ilog po na malaking yan. So bali ang boundary daw po ng Tuhian dito ay yung pong ilog na pinakita ko sa inyo. Ilog ng Bakong. Ilog daw po ng Barangay Bakong, Ginlona, Generalona. So ito na po yung farm na sinasabi ko. Meron ka ng farm, meron ka pang fish pond, pasok ang sasakyan, malakas ang cellphone signal, may kuryente sa loob ng property. Kaya andito na po lahat ng gustuhin po ng ating mga buyer na property na sinasakupan. So ito na po yun, marami tayong fruit berry. Papakicheck na lang po ang ating full details sa baba po ng ating video. Kung may nakalimutan mo po ako na hindi na isama na nabanggit dito sa ating property na pinabidyohan po sa atin, so nasa pinakang baba na po ng ating video yung pong full details, ang pinakang description po ng ating nilalaman po ng property na 6.8. Yan, sa mga viewer po namin dyan na lagi po nakasubaybay at lagi po nanonood ng aming bagong upload at mga video, ito po ang property na pasok po sa hinahanap nyo na farm. May bahay, inuulit ko po, may bahay na kasama, bungalow, tiles po ang loob, 2 kwarto. Meron po tayong mga fruit berry na nasasakupan ng ating property. Wala na po tayong ibang hahanapin pa. Ang title naman po ay TCT title. Bayad po tayo sa amilyar o sa buhis. Wala na po tayong problema. Kaya dito na rin po ang ating kuryente. Yan po yung puste. Ang pisto ng lupa, 100% flat land. May mga kalapit po tayong farm. Yan po ay aking lagi pong sinasabi para po sa pagpunta ng buyer dito ay yun na rin po ang madadatnan yung pisto ng kanyang lupa. Ituturo na lang po namin sa inyo yung mga boundaryhan, mga pagitan po. Yan naman po mga pagitan na yan, meron na po dyan ang mga palatandaan. So sa mga buyer po namin dyan,
Ay maraming salamat po. At sa mga viewers po namin dyan na laging nagla-like at nagpa-follow sa aming video, maraming salamat din po. So bali ang video pong ito ay hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa mga viewers na laging nakasubaybay. Thank you.